ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong. Tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ikaw kalooban ng ama sa buhay ko. Alauna, nalaman ni Amanda na hindi lang pala siya ang nag-iisang biktima. Marami sila. Marami po akong mga kasamahan na mas bata pa sa akin. Kasi kahit nanggaling po kami Oh. sa araw, Naantok na ikaw? sabay-sabay kami lumakas. Sleepy? At hindi lang mga Pilipino sleepy ang na daw naging siya. biktima di mano ni Kibuloy. Ilan sa kanila galing pa sa kongregasyon ng KOJC sa ibang bansa. Sina Sofia, Nina at Iona. Hindi rin nila tunay na mga pangalan. Mga biktima di mano ng pastor na mula pa Ukraine na noong 2010 to 2012 pagkakataon para raw pastoral ni Pastor Kibuloy. Are you ready to sacrifice everything to God, to the Father? Liligo. Sacrifice a lot of so what? Let's go. Even your body. Ang tara. Little by little, he just turned to me and he removed my clothes. I was very shocked. I supposed to turn 18 a little late, and she told me, so you need to have with pastor. Of course, I cried. I have to do that if I want to be a truly daughter of the Father. He sleeps with everyone. At one night, he can have not only one girl, he will call one and then after that another one. One time at night, he came to me to my room to have a, and I was crying. I said that I don't want it, and he got mad at me. He said like, you're going to hell because of that. Sa pag-asang makaligtas, si Iona nag-isip pa raw noon ng maidadahilan. And I will say that I cannot go because I have my period, and she won't believe me. Isang nagngangalang Cristina Angeles na dati di manong miyembro ng simbahan ang nagparatang kay Kibuloy na nagpapatakbo di mano ng isang child sex ring sa Hawaii. Inabuso rin di mano ng pastor ang complainant nung siya'y menor de edad pala. Taong 2018, sa korte sa Hawaii, sa Amerika, sinampahan ng kasong sexual abuse si Kibuloy ng isang dating miyembro ng KOJC na nakabase na sa Amerika. Hanggang taong 2022, si Kibuloy napasama sa most wanted list ng FBI ng Amerika. Iba-ibang kaso ang pinay nila. Isa rito is human trafficking. We will have to look at and review our extradition treaties with other countries. Gayunman, malaya pa rin nakapamuhay si Kibuloy sa Pilipinas at lahat ng paratang sa kanya, mariin niyang itinanggi. We have had enough hatred. We have had enough bitterness and disunity. Sa kabila ng mga isyong kanyang kinasangkutan, ang ilan sa mga miyembro ng KOJC nananatili ang pananalig at pagsuporta kay Kibuloy. Katulad ng magkapatid na sina Michelle at Fe, hindi rin nila tunay na mga pangalan. Ako mga nulang mo siya ang ipadala sa Ginoo para sa tanang katawan, tabangan po niya, punta pa na sa ospital, sa eskwela. Sa katunayan, ang bunsong si Fe naging scholar ni Pastor Kibuloy. Ganda education ako sa eskwela.